Guys, nung nakaraang video natin ay tinuro natin yung clutch control at yung features ng ating Sniper 155. Madami kasing nagtatanong tungkol dun sa ating ginawang video na kung paano gumamit ng clutch. So ngayon may nag-comment kung alin yung mauuna, kung yung silinyador ba or clutch. Siyempre kapag nagpatakbo ka kasi ng declutch, mauuna at mauunang pisain yung clutch and sabay natin apakan yung ating cambio para pumasok ang ating first gear o yung tinatawag nating primera. May mga may mga nag-comment kung paano nga daw yung tamang timing. So ang tamang timing mga ka-Phantom ay dapat laging mauuna yung clutch, pangalawa apakan yung cambio. Kapag ka nakaapak na kayo sa cambio, pwede nyong bitawan ng half yung clutch nyo and sabay pihitin nyo yung inyong silinyador. Pero gaya ng sabi natin nung time na nagturo tayo dun sa clutch control natin, ay dapat kahit lalagpas ng 2,000 to 2,500 RPM bago nyo bitawan ng paunti-unti yung inyong clutch. Well, madali lang naman mag-declutch, depende lang kasi kapag beginner ka talaga magmotor, malaking difference kasi niyan, lalong lalo na kapag first time mo gumamit ng motor at wala kang idea sa kahit anong pagmamaneho. So kapag ganun, panoorin mo lang yung aking video para maturuan ka. At hindi naman basta-basta na hawakan mo na yung motor tapos papatakbuhin mo na hindi ka marunong na mga basic skills sa pagdadriving. So baka madidisgrasya ka kapag ginawa mo yun. So ang mas maganda dyan, pwede kayong manood ng mga tutorial sa YouTube kung talagang hindi nyo masyadong nagagets yung point natin sa ating video. Pero kung talagang ikaw yung fast learner at nakita mo yung ating video, siguradong matututunan mo kaagad yan. Or kung gusto nyo, habang nagpa-practice kayo, pwede nyong i-center stand yung inyong motor, mas maganda para maiwasan nyo yung disgrasya. Try nyong paandarin yung motor nyo na naka-center stand. Try nyong pag-aralan yung mga tips and tricks natin kung paano mag-drive ng declutch na motor para kahit paano bago kayo sasabak sa inyong pagmumotor, ka-practice man lang kayo kahit konti. Kapag nakuha nyo naman na yung tamang pag-change ng gear, ay tuloy-tuloy na yan. Basta lagi nyong iisipin o laging ilagay nyo sa inyong kaisipan na kapag nagpatakbo kayo ng declutch na motor, ang pinaka buhay talaga ng makina ay yung clutch. Kasi itong clutch na to, kapag lagi mong nakakaligtaan na pisain, pwedeng mamatay yung inyong makina, pwedeng kumadyot-kadyot yung inyong pagmamaneho. Kaya ang masasabi ko lang, kapag gumamit na kayo ng declutch, dapat mag-practice kayo talaga. Pag-practicean nyo para matutunan nyo talaga yung tamang pag-clutch. So katulad nito, kapag pahinto-hinto kasi tayo, dito natin nagagamit yung ating clutch. So katulad nito, hihinto na naman siya. Siyempre pipisain natin yung ating clutch, tapos lagay natin sa neutral kapag medyo matagal yung traffic, katulad nito. Ayan o. Kasi minsan yung mga ibang nagmamotor, ang akala nila safe daw yung nakapisa lagi yung clutch, naka full clutch sila, na kapag na traffic sila, hinihintay lang nila na mag-go. Hindi advisable na laging nakapisa talaga yung clutch. Imagine magtatatlong taon na tong ating Sniper, pero hanggang ngayon ang ganda pa rin ng pasok ng ating gearing. Tsaka yun nga, pagdating kasi sa technique natin mga ka-Phantom, hindi lang kasi basta clutch yung ginagawa natin. Dapat ginagawa natin ng tamang timing. At syempre natutunan ko rin ito sa mga kapwa natin na vlogger noon. Madami kasing nagtuturo din ng mga manual o declutch na pagmomotor. So pwede lang din kayo mag-browse gaya ng sabi ko, kasi syempre iba kasi yung mismong sinasabi ko sa mismong
ginagawa nyo na. Katulad nito, itong ginagawa natin. Kasi kapag nandito na kayo sa senaryo na ganito, dapat meron kayong presence of mind. Kasi hindi lang basta yung motor yung hinahawakan mo, pati din yung daan. Dapat memoryado mo lahat, lalong lalo na yung mga ganito. Ayan o. Kasi kapag may mga ganyan na intersection, dapat marunong kayong mag-precaution. Ang astig kayang mag-declutch ng ganito, katulad ng mga sniper, rider, o lahat ng mga declutch ng motor. Kasi nalalaro mo talaga yung takbo ng inyong motor. Pwede mong bombahin, katulad nito. Ayun o. Pwede mo lang bombahin. Kasi kapag yung mga semi-automatic at mga automatic transmission, bihira mo yun mabomba kapag ganito. Pero sa semi-automatic, pwede nyo lang siyang bombahin basta nakalapat lang yung mismong paa nyo dun sa cambio ng motor nyo. Ganun din yung ginagawa ko noon sa motor na ginagamit ko noon na semi-automatic. Nilalapat ko lang yung paa ko sa mismong cambio. Nakapush lang talaga kapag kabombahin mo. Kapag ganun kasi parang naka-clutch lang din siya. Pero yun lang kasi, advantage lang nun, wala siyang ganito. Mas madali niyong matutunan yun. Uy, meron palang kulay yellow dito na na puno. So nakikita ko lang yan sa TikTok. Meron din pala dito sa Tugigaraw. May mga punong ganyan sa ibang lugar. Ang ganda. Nakikita ko sa TikTok. Parang ganitong parang ganitong kawayan. Itong nakikita nyo dito. Tapos kulay yellow lahat. Pero yun ay hindi ko alam kung anong klaseng puno yun. So na-late tayo ng pag-upload kasi every Thursday kasi day off namin. So hindi naman tayo nakakapag-upload dun sa Gataran kasi hindi naman ganun kalakasan yung signal doon. At minsan yung mga video natin natatambakan tayo sa pag-upload kasi syempre dapat meron kasi tayong magandang title na ilalagay natin, pati yung ating thumbnail. Dapat kapag nakita ng isang viewers natin o subscribers natin, talagang mapapapindot talaga siya kapag nakita niya yung ating video sa YouTube. Sayang nga yung mga ibang video natin hindi na viral kasi hindi ko nga alam kung nasa title nga ba o nasa thumbnail yung problema. Pero halos pare-pares lang din naman yung ginagawa ko sa pag-e-edit. Kaya hindi ko ba alam kay YouTube kung ano ba yung gusto niya talaga. Pero sana patuloy nitong natin, itong gagawin natin na tutorial sa pagmamaneho. Mag-stay muna tayo dito bago tayo maglakbay-lakbay. Kasi 'di ba hindi naman ganoon kadaling kumita sa ating YouTube channel. Mapapansin nyo yung mga previous na video natin, nawala yung ating mga viewers. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Siguro nagbakasyon sila. Kaya guys, lagi nyo abangan yung ating latest upload para hindi kayo mahuli sa ating tutorial patungkol dito sa pagdadrive ng declutch na motor. At kapag natapos naman na tayo dito sa pagtuturo sa declutch na motor, ituturo ko din sa inyo kung paano gumamit ng automatic na motor. Siguro yung mga natin dun, mga target views natin ay yung mga kadalasan babae o binabae. Ayun may kasal dito. At kapag nagpatuloy pa tayo sa ganitong content natin, siguro hanggang sasakyan nagawa tayo ng tutorial sa pagmamaneho naman ng sasakyan kapag nag-level up tayo. At yun mga ka-phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.